Hi guys! Kumusta mga kabayan, mga ka-vloggers? Ako si Ren at nandito tayo sa Japan. Welcome sa aking unang araw bilang daily vlogger. Dito sa channel na to, makikita nyo ang mga kwento ng aking araw-araw na buhay, mga adventures at mga bagay na nagpapasaya sa akin, some tips kung paano makasurvive dito sa Japan and paano makatipid. Kung gusto nyo makasama sa aking journey, don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell. Tara, samahan nyo ako! Today, I want to share about how I get an apartment here in Japan. First thing, you need to decide where do you want to move in. Is it near in your workplace, near at the station, convenient place, or it's okay wherever it is as long as the rent is low. Second thing is search online. I suggest subscribe to Sumo. They have lots of Fudosang or real estate agency partner, so you will receive a lot of notification about apartments. You can check the price, the floor plans, the rooms, and so on. Then, contact the agency. First, they will ask you if you have a Japanese guarantor. Then, sub-agency will also contact or check the owner of the house if it's okay if foreigner can rent their house. Then, if it's okay, you're now going to talk about the costing, first payment, then payment when you leave the apartment. Then, if you agree to it, you can schedule for house viewing. Then, take note, if nasa Inaka ka or pinaka-province, some houses, lalo na if old na yung bahay at small real estate agency ang mahanap mo, wala na sila mga other fees. Only monthly rent lang and no need na ng Japanese guarantor. So in my case, ayun, una kong ginawa, check muna tayo, scroll, hanap ng bahay, hanap ng mura. And then after that, mura siya sa online, pero pag nag-inquire ka na sa agency, yung first payment nila is mahal. Katulad nun, madalas sa akin, mga nahanap ko before is nasa 21 lapad, 21, 24, 18 lapad, ganun. Tapos, next is yung location. Sabi ko, kung pwedeng lakarin, mga 30 minutes lakarin or magbabay ka mga 30 minutes, sabi ko, pwede na yon. So, ayun, nakaapat nga tayo na agency. Tapos, itong agency ko ngayon na nahanap, yung unang bahay na chinek ko sa kanila kasi nasa 4 to 5 lapad siya. Hindi ko pa alam kung magkano yung first payment noon. So, sabi ko, kaya-kaya naman siya, month. Ganon. Tapos, nung nagpunta na ako, kinausap ko sila. Sinabi yung first payment is nasa 21 lapad din. 21, 23, parang ganon. Sabi ko, isip-isip ako, sabi ko, i-continue ko ba? 3 rooms kasi yon, 3 rooms, 1 kitchen, ganon. Sabi ko, i-continue ko ba? Maganda naman yung place, maganda lahat, may bintana yung rooms. Tapos, along the road, yung bahay. And malapit siya sa workplace kahit pa paano. Sabi ko, parang sayang yung pera, sayang. So after that meeting, 'di ba, nag-meeting kami, pinag-usapan yung price, then nag-house viewing kami. Then umuwi na ako ng bahay kasi may 3 weeks pa ata ako bago yung deadline ng first payment. So ngayon, habang nasa bahay pa ako noon, nagse-search pa talaga ako ng mura. Hanap ako ng mura. And then ayun, nakita ko sa site din nila, sa kanila rin, hawak din nila, itong bahay na to. Sabi ko, oh my gosh, sabi ko ganyan. Ano na siya, 2 rooms, may kitchen, dining na. Sabi ko, malaki, 40 square meters. Tapos, 3 lapad lang yung monthly niya. 3 to 4 lapad, sabi natin, 3 to 4 lapad lang yung monthly niya. At yun, nakita ko nga rin doon, no down payment siya. So, parang mura siya. So, nagtanong agad ako sa agency ko. Sabi ko, how much is the first payment of this apartment? Then, ayun, sinend nila sa akin yung floor plan, details, rent, and then kung magkano yung first payment. Nakita ko first payment, 10 lapad kaya, 10 lapad. Sabi ko, oh my God, sabi ko, ito na. Sabi ko, maganda yung place, malaki siya. Sabi ko, I want this. Pero alam nyo guys, 3 apartment yung nakita ko na may ganto kababa lang na first payment, 10 lapad. So yung 3 na yon, chinek ko yung location, yung convenience niya, ways of transportation papunta sa company ko, kung kaya ko siyang i-bike. So yun, chinek ko yun, kinumpare ko yung 3 na yun. So ito na yung pinakamalapit sa workplace ko. And then convenience siya guys, kasi malapit siya sa school, malapit siya sa hospital. May mini city hall siya dito malapit. And all of those you can access for less than 20 minutes or 15 minutes ang pinakamalayo.
Ganun siya ka-convenient. And then yung supermarket dito na mura pa is mga 5 minutes, 5 to 6 minutes mo lang lalakarin. And luckily nga, hawak to ng agency ko. So meron na akong contract ahead, pero hindi pa naman ako nakakapag-sign doon. So yun, pinakancel ko siya, and then sabi ko, ito, I'll choose this one. So sabi sa akin, hindi ka na pwede mag-cancel pag nakuha mo to. Sabi ko, okay, no problem. So, kinuha ko to, nag-proceed ako dito, and then yung dalawa na apartment, magkaibang agency naman kasi sila, kinancel ko na yon. Sabi ko hindi na ako magko-continue sa house viewing dun sa dalawang apartment na yon. At ang nakakatuwa guys sa agency ko, they prioritize me kahit sabihin na foreigner ako. Kasi sabi nga nila, there are 10 to 12 person inquiring this property. And I know that guys kasi nakikita siya sa Sumo. So na reflected siya kung ilan ang nagla-like, ilan nag-inquire sa apartment na to. So kaya ako nagmadali talaga that time. Kasi sabi ko, no, I want to get that. Sabi ko ganyan. So sabi sa akin ng fodosan ko, ng agency ko, dahil may contract ka na, will prioritize you. Yun ang sabi niya. Kaya yun sabi niya, if you're going to proceed, you cannot cancel this property anymore, okay? And alam nyo ba guys, ito pa. Kahit sinabi niya yun, nag-worry pa din ako kasi sabi ko, baka may mga Japanese, syempre may mga Japanese na naglulook din sa apartment na to. Sabi ko, I'm still worrying kasi wala pa sa akin yung contract. Tapos waiting pa ako ng 1 month kasi nga may nakatira pa dito sa bahay. So, last day of November siya at umalis yung nakatira dito. So ngayon, nag-aantay ako parang October, last week of October pa ako nag-inquire sa kanila. And then at the middle of October, I think, saka ko to kinuha. Tapos sabi, is it okay for you to wait mga 1 month or 2 months? Kasi syempre, last week ng November, aalis yung nakatira, and then i-clean pa nila yung bahay, i-fix nila yung mga nasira dito. Sabi ko, it's okay, I'll wait. Kasi nga, syempre mura, diba? So yun, sa pag-aantay ko talaga, sabi ko, sa akin ba talaga nila ibibigay ganun yung feeling ko guys. And then ayun, nag-notify na nga sila sa akin, nag-email na sila, na sinabi na nila na, when is your free time because you can now visit the property. Yun yung sinabi na yun. Nung pagkabasa ko yun, yukat na. Sabi ko, buti na lang, ganon. At ito pa guys, alam nyo, hindi na nila ako hiningan ng Japanese guarantor. You know why? Kasi I can speak Japanese. And maybe kasi pasok naman yung salary ko sa expected salary nila, diba? Ganun. Kasi requirements yun. Yun nga pala yung requirements is employer's contract and Japanese guarantor. Only those two. So yung first na sinubmit ko is employer's contract. Yun lang naman yung una nilang hiningi sa akin. When they receive my employment contract, they said they're going to evaluate it, and then after that, I received an email. They said that the evaluation is okay. So let's go proceed to the contract. And you know what guys, doon sa contract, may pre-contract silang sinend sa akin, and ang nakalagay doon sa first payment is nasa 8 to 9 lapad lang siya. Sabi ko, oh my God, bumaba. Tapos sabi ko, mali yung move date. So ngayon, inayos ulit nila. Alam niyo guys, bumaba ng 2,000 to 3,000 yen yung actual payment na binayaran ko sa kanila guys. So diba, napakalaki. Wow! And that's all guys. Salamat sa pagsama sa akin today. Kung nagustuhan nyo ang vlog na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang mga susunod nating daily vlog. So that's all guys. Bye bye. See you again.